Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Buddy Gansenia ng Agribusiness How It Works. Magkwento lang ako konti ano yung Agribusiness How It Works. So isang YouTube channel at Facebook page na ang advocacy namin ay yung mga OFW ay ma-enlighten na mayroong mga business opportunities sa Pilipinas, especially farming. At yung mga family members nila ay magkaroon ng kabuhayan para hindi lang nang hingi ng hingi sa kanilang relative na nasa abroad. So yun po yung aming advocacy. So yung channel po namin ay matagal na, 13 years. Unti-unti yan, hindi yan nag-grow ng instantly. So snowball talaga siya hanggang umabot kami to present something like 1.2 million subscribers. So sa YouTube yun at ganoon din sa Facebook. Okay, so nowadays, talagang bawat farm owner ay dapat may presence online. Hindi na siya question na dapat gawin siya. Kasi kung hindi ka available online, nami-miss mo yung malaking percentage ng market, ng opportunity. So, dahil uso-uso yung content creation, ang daming nalolos. Kasi hindi nila minsan nawawala na sila ano ba talaga yung kailangan nilang gawin. Gagawin ba ito for content creation? Meaning, gumagawa ka ng content para kumita ka online. So, yun po yung business model ko. But, for a farmer or business owner, dapat ginagawa mo ito for brand promotion. Okay, so magkaiba kasi yung discipline doon. Kung ikaw ay gumagawa ng content as your livelihood, mas matindi yung requirements. Maraming skills na kailangan mong matutunan at sobrang consistent ka doon sa paggawa ng content. So, kung ikaw ay farm owner, dapat maggawa ka ng content, hindi para kumita sa YouTube, but para i-promote mo yung products and services na mayroon ka. So, ang social media ay libre. Okay? Wala kang kailangang bayaran. Mag-sign up ka lang, isubmit mo, and then may account ka na. So, libre. Kaya na lang, hard work. Sobrang mahirap. Para mag-succeed ka sa social media, kailangan mo ng maraming oras. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gusto. Kailangan mo siya talagang trabahuin. And ang key dito is consistency. No? Consistency doon sa produkto mo, doon sa services mo, kasi pag promote mo yan online, dapat quality or consistent ka doon sa clinic-claim mo, doon sa produkto mo. And at the same time, consistent ka doon sa pag-create ng content. So when you say
mag-upload ako ng 1 video a week, make it sure na every week mayroon kang new content. Pag sinabi mo na mag-upload ako every 8 p.m., make it sure by 8 p.m. may available na video na mapapanood yung audience mo. So, para mag-succeed ka dito, it's just like the same with other businesses. You have to know your audience. You have to know your market. Kailangan mo silang matutunan kung sino sila kasi yung i-create mo na video is for them. Hindi po pwedeng bahala na si Batman basta mag-create ako ng content. Dapat in mind sino yung gusto mong i-target na audience, then yung i-create mo na video is fitted doon sa need nila. So, you have to identify your niche. So kung ikaw ay gardener, ang niche mo, so pwede kang mag-garden sa bahay mo, mag-ripat, mag-propagate, magtanim ka, magdilig ka, pwede ganun mga content mo. Pero huwag kang magluluto ng adobo. Kasi iba yung cooking, ibang niche yun, ibang manuno doon. So, kung halo-halo yung content mo, naku-confuse yung audience. So instead na mag-stay siya sa'yo, mamaya iba na naman ang ginagawa mo, nasa ano ka na, nagbabiking ka na, wala, aalis sila. So instead na maging loyal customer mo sila, loyal audience mo sila, iiwanan ka. So, importante, kailangan mong i-decide ano yung platform for you. Hindi porke libre, lahat ng platform ay pupuntahan mo. Kasi bawat platform may kanya-kanyang purpose. Sa YouTube, ito yung aming YouTube channel, ay karamihan dito mga mas older, sila yung mga naghahanap ng business opportunities, sila yung may purchasing power. Okay? Sila yung matyaga manood. Sila yung naghahanap talaga ng information na kahit mahaba yung video, hihiga lang yan sa bed niya at manunod siya. At pag nakatulog siya, kinabukasan, babalikan niya yung video, panunuorin niya ulit. Sa Facebook naman, more or less magkalapit yung audience ng YouTube at Facebook. But surprisingly, magkaiba pa rin. Hindi sila parehas. So, ang Facebook ay ginagamit namin for promotions. Kung meron kaming mga announcements, ginagamit namin ang Facebook. Pero pag may bagong content, sa YouTube. And meron din kaming TikTok. Obviously, hindi ako dito. Yung majority ng audience ko, wala sa TikTok. Pero surprisingly, isang video na sa 1 million plus, 4 million plus, in just a couple of days. Ganyan. So, iba ang mga nasa TikTok, yung younger, at gusto na lang ma-entertain. So, ang ginagawa namin dito sa TikTok namin ay kumukuha kami ng mga clips doon sa video namin na walang talking heads, walang nagsasalita, yun lang, sounds lang ng isda na inuhuli, ganyan. So, gusto nila yun. So, kaya nag-viral yung video sa TikTok. In mind, naka-design yung video for TikTok. And meron din kaming Instagram, but apparently, wala sa Instagram yung audience namin. So, sige, gawin lang namin Instagram para meron, pero hindi namin siya priority. That's the reason why medyo mababa rin yung engagement. By the way, sa social media, ang pinaka-importante ngayon talaga is video. So dalawang klase ng video, may long form, which is pang YouTube, at meron ding shorts. Okay? Again, yung long form para dun sa complete
information, detalye, pinaka-detalye sa lahat ng detalye, ilalagay mo na sa YouTube. Sa shorts naman, pang teaser, pang-entice mo lang sa kanya. Hoping na kung napanood niyo yung teaser, pupunta siya sa long form. Papanoorin niya yung long form. And effective pa rin yung post, photos, ganyan, articles, effective pa rin. But basically, mas ginagawa namin ito for Facebook. And syempre, kung ikaw ay nagninegosyo at gusto mo talagang i-promote yung products and services mo, gawa ka ng mga gimmick doon sa page mo. Gagawa ka ng promotions, meron kang freebie, meron kang contest, para magkaroon ng engagement. And of course, kung maseryoso ka na talaga, kailangan mo na mag-post. Ito na, magbabayad ka na kay Facebook at kay YouTube. Okay, so magkano ka na dyan? Magde-decide ka na kung how much you're willing to spend para makakuha ka ng engagement. Okay, and finally, importante rin yung influencer marketing. So, mag-identify kayo sino yung kakilala ninyo na malaking followers, pwede niyang invite sa farm ninyo, i-visit niya, at i-plug niya yung farm ninyo. So, malaking bagay yon para ma-expose yung products and services ninyo. And ang pinaka-importante sa lahat sa YouTube, yung title and description. Okay, paano ba maglagay ng tamang title? Kasi pag mali ang title mo, kahit sobrang ganda ng video mo, walang manunood. Sorry. Wala talagang manunood. So ano ba ang tamang title? Okay, huwag mong uunahin kung yung proponent, sino gumawa ng project, sino yung leader dito, hindi interested yung audience mo doon. Ibigay mo sa kanya ano ang benefit na makukuha niya pag pinanood niya yung video. Yun ang unahin mo. Yun ang gawin ng title. Okay, example. Nag-harvest ka ng bangus. Sabi mo, harvest ng tumiladang bangus in 1 cage. Yan. And then later ko nasasabihin na research ito ng isang agency. Later na yon. Unahin mo muna, i-entice mo muna sila bago mo sabihin kung sino yung behind the project. And description, importante rin yung description, pero more on the algorithm, yung machine, si YouTube. Kasi kailangan na YouTube itag yung video mo, maintindihan niya ano ang laman ng video mo at babasahin niya yon through your description. Ang tao hindi nagbabasa ng description. Hanggang title lang. But you need to make a good description para doon sa algorithm. And thumbnail. Hindi mag-work pag ang thumbnail mo ay awarding, ribbon cutting, ganyan. Hindi yan mag-work. Dapat ipakita mo yung abundant harvest, ipakita mo yung marami kang alagang manok, things like that. And of course, engagement. Hindi porke nalabas mo yung video mo sa YouTube and then that's it. From minute 1 to 30 minutes from the time na pinublish mo yung video mo, nakabantay ka. Tignan mo yung comments, likes, sagutin mo kung kailangan mo sagutin, i-acknowledge mo sila kasi yung subscribers mo, natutuwa sila kung nagre-respond ka doon sa comment nila. And makakatulong yun, ipupush ni YouTube yun, pataas yung video mo kasi may engagement. And of course, may analytics. Sa back-end ng Facebook, ng YouTube, may analytics yan. Kailangan mo yan pinupuntahan kasi diyan mo makikita
yung information, paano ka mag-decide ano ang next na gagawin mo sa YouTube mo. Example, in geography. Saan nanggagaling yung audience mo? In my case, this is an old data, pero in a month time, meron akong 1.7 million views from the Philippines. Ibig sabihin doon, kung i-interpret ko siya, ang content ko, hindi ako dapat naging English, dapat nagtatagalog lang ako kasi andun yung audience ko sa Philippines. And age. So, ang age, mataas yung 35 to 44, so dapat pag-aralan mo ano yung ginagawa ng mga taong ito. Ano yung gusto nilang content. Yun ang i-produce mo. So, obviously, yung mga bata na pang TikTok, wala sa akin. Hindi sila nanonood. Gender. Mas maraming lalaki, syempre, agriculture. Obviously. And, ito pinaka-importante. Sa YouTube, sinasabi na, anong oras, anong araw, maraming nanonood sa'yo. And, in my case, from 6 p.m. onwards, andyan yung maraming audience. Anong ibig sabihin nun? Yung oras na yan, dyan ka dapat nagpapublish ng bagong video. So, pag na-gather mo lahat ng data mo, sa analytics mo, pwede ka na mag-post. So, yun ang gagawin mong guide doon sa gagawin mong campaign in consideration doon sa result ng analytics mo. So, science, hindi siya hula-hula. Lahat ng data nasa iyo. And finally, sabi ko nga, kung may presence ka online, dapat consistent ka. Consistency is the key. Yun talaga. Hindi mo pwedeng tatamarin ka bukas. It's really a commitment. Every day, dapat make sure every day may new content. So, yun lang po. Thank you so much. You may opt to leave your luggage at the designated area at the number. Again, to those who are interested to join. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.